Evening po. My first question po is for Sir John Arcilia. Question ko po is, you portrayed many complex, powerful characters throughout your career. How does your role in Sins of the Father challenge or differ from your previous work po? Well, actually, almost nasabi ko na rin kanina siguro yung sagot, no? Well, he has to be believable. Para hindi siya magmukhang scam. But in the first place, ang isang scammer, hindi niya tinitingnan yung sarili niya na scammer siya. Kasi kung yun ang tingin niya sa sarili niya, hindi siya magiging effective. Dapat naniniwala siya sa sinasabi niya. And well, in fact, may isang twist na very significant dun sa character and dun sa story na hindi ko na rin i-divulge kasi baka masyado ng giving, masyado ko nang i-reveal. Pero, sa first glance, no, as someone who has to convince people, you cannot convince people kung hindi ka kumbinsido sa sinasabi mo. So, in fact, nung yung first session, nung pinapaniwala ko yung audience na mayayaman sila, para ko silang hini-hypnotize, really, na yayaman talaga kayo. I mean, lahat kayong nandito sa room na ito, yayaman kayo pag naniwala kayo sa akin. Kasi pag hindi kayo naniwala, hindi kayo yayaman. Gusto ba ninyong yumaman? Eh lahat naman ng tao gustong yumaman. So, you have to believe yourself so that the people will also believe you. Mars, next question. Thank you po. Next question ko po is for Sir Tirso Cruz III. Question ko po is, you've worked with multiple generation of actors. Is there a specific moment during the shoot where you caught yourself smiling or being surprised by how bold or fresh the younger cast approach a scene po? Actually, marami na akong nakita sa kanila. A lot. Yung nasabi ko, the development of the young stars of today, malaking bagay as compared sa nung panahon namin. See, I started in 19 Mercers. But anyway, no, pero makikita mo, it's all it's an ensemble work eh. Na hindi ako nang mamata nung araw, magagaling din yung mga writer natin nung araw, pero yung mga bagong breed of writers natin ngayon, mas iba. Yung breed of new stars natin ngayon, ang development nila mas mabilis na. Ika nga, para bang yung panahon din yan eh. Panahon ng Gen Z, panahon ng mga millennials, the development is different. Ang classic example ko nga si Jen kanina, ulitin ko, nung ginawa niya yung Budoy. If you will think about it, nag-uumpisa pa lang si Gerald noon, pero right there and then, makikitaan mo ng promise yung artista na they're serious about the craft. They're not just here for the screaming fans or the popularity. Alam mong they're here because they're looking at it for the long haul. They're looking at it not just an ordinary passing job, but as a craft. Pagmamahal nila sa craft, yung sa industriya. And I've had, sabi mo nga, I've worked with a couple of generations before and nakakatuwa when I look back. Yung nakikita ko yung development, tsaka yung mababalitaan mo, yung they win awards, they're recognized, di ba? So ibig sabihin, maganda yung development ng as a whole, ng industry natin. Yung mga pumapasok ng mga artista ngayon, mas seryoso na. They're more serious and para bang yung nakikita mo na sila yung magiging magiging model ng mga dadating na artista ngayon sa kanila kukuha ng yung drive para pag-usayan nila ang performance nila. Thank you, Mars. Maraming salamat. I agree with Kuya Pip. No, it's sila yung next in line, and there is so much maturity because halos magka-match din kami ni Gerald in show business. So nakita ko rin yung maturity ni Gerald when it comes to his craft. Actually, hindi na si Gerald, everybody here, especially Shaina, although mas matanda si Shaina sa akin sa industry. Si Jessie din, and now we're seeing the growth in Francet. You know, nakakatuwa na nag-grow na rin silang dalawa. Young adults na daw sila dito. Tama ba? Seth, ano yung description? Ay, Chini ko nag-describe, di ba? Sabi mo? Opo. Ano sabi mo sa patrol kanina? Hindi, dito po kasi, ito na yung, kumbaga, transition namin na Yan. seryoso na po. Joke pala dati. Hindi. Hindi na po siya katulad ng dati na
sobrang pa-sweet, sobrang teenager dito. Sorry po. Fun and Dito- lighthearted, parang Yes, gano'n. dito po talaga mas challenging na yung mga eksena. Right. Pero ako nga po pag kada uwi ko galing taping, iniisip ko paano ko siya natatapos. But then, nagkakaroon ako ng realization na yung team po talaga yun. Sila Direk Bijoy, si Direk FM. Kahit po madalas po, nabubuli po talaga ako sa sarili. Talaga? Hindi, joke lang po. Mga kulitan po na. Okay. Kailangan nun, di ba? Mga fun moments. Alan Sancon of Stars Photog will ask the next set of questions. Hi, Alan. Hello, good evening. Yung question ko for Jessie. Yeah, Jessie, this is your comeback, di ba, teleserye after how many years? Nanibago ka ba? And what are the challenges you encountered during the shoot na medyo nangalawang ba? Di ba, pag matagal na hindi nakapag-acting, parang ganun. The very first scene, Jessie. Yeah. Hi Kuya, first scene ko, yun yung walang lines, yung nasa bank. Kaya nga nagpapasalamat ako kina Direk kina Sir Senon, kina Miss JRB, kasi talagang brinake in nila ako. Ganon. So, unti-unti nilang kinukunan yung mga eksena ko hanggang sa finally, pabigat na ng pabigat yung mga eksena. So, nakapag-adjust naman ako kahit papano. And yun nga sinasabi ko, paulit-ulit talaga. I'm just really grateful na inaalagaan talaga nila ako. Talagang alam ko, okay, hindi nila ako papabayaan. So, yung sinasabi ko kanina, marami pang aabangan talaga sa show na to. Yung character ko dito, si Agnes, marami pa talagang mga secrets mag-unfold. Thank you. Welcome back to acting. Thank you. Yung second question ko for Gerald. Tanong ko lang, Gerald, kasi although parang nasagot na rin yung question ko about yun na ano yung kakaibang role mo dito. Pero siguro same as yung question ko kay Jessie, ano yung challenges you encounter? Sa Budoy, maraming challenges dun because parang kakaibang role mo dun. Pero this time, dito, ano yung challenges you encounter doing this teleserye na medyo bago ka dun sa character at role mo? Siguro isa sa pinakamalaking challenge yung yung specific yung mga kailangan kong banggitin. Tulad ng seed phrase, crypto wallet, kasi hindi ako masyadong aware sa mga digital technicalities, ang daming technicalities. May mga ibang words doon na never ko narinig ever sa buong buhay ko. So, nire-research ko pa, gano'n. And syempre, dahil totoong buhay naman to at nangyayari talaga sa totoong buhay, kailangan alam mo yung sinasabi mo. So, yun, isa sa mga doon. But, you can have the drama, you can have the crime, suspense, action, but it really comes down to the preparation and the story, yung story na ginagawa mo. Kailangan naiintindihan mo sa whole. Kailangan buo yung, alam mo kung ano yung mensahe na gusto mo iparating sa audience mo. Thank you. May pahabol lang ang question kay Francine. Sabi mo parang napansin din namin this is your parang mas mature na role, no? Sa pananamit, di ba? Sa mga eksena, di ba? How mature yung role nyo rito ni Seth? Sabi nga, this is your parang level up, How mature is mature? Direk? How mature? Hindi po. Yung character ko po, I think talagang nabigyan siya ng buhay because of our directors. Hindi ko po talaga maiwasan banggitin sa sagot ko si Direk FM kasi malaking tulong po sa akin yun. Sa totoo lang po, sabi ko nga po kanina kay Tito Lot, natatakot talaga akong gampanan si Arisa kasi sobrang iba niya sa mga characters na nagampanan namin ni Seth before. Yung last serye po namin, 30 Linen pa, natatay ko rin po si General. Dito, hindi siya yung bratinela lang. Ang lalim nung pinanggagalingan po ng character ko. And yung pinaka-challenge po talaga niya is paano ko siya gagampanan ng mas woman na siya. Nang hindi bata yung mindset niya, hindi yung padalos-dalos sa mga desisyon. Although magkakamali din naman po yung character ko dito, pero in a way na isosolve niya yung problema niya in a mature way. Kasi iba rin yung nuances and vulnerabilities ng isang teen to a young adult, no? So talagang uhugutin mo ngayon. How old are you na ba now?
21 po. 21, o young adult na nga talaga, di ba? Yun ang challenge. Alan, Thank you, MJ. Congratulations, everyone. Ang next questions will come from Jeffrey Perdon of Kapamilya Online World. It's for Direct FM Reyes and Direct Bijoy. Maybe you can clarify this. Sabi niya, based on the trailer, the show has a plot that is significantly different from the initially announced series Nobody. What led to the shift from the original storyline Nobody to Sins of the Father? Let's clarify first. Related ba yung dalawa? It's not. Okay. Not at all, not at all. When I was asked to work on this one, ito na yung konsepto na yun. Okay. No? Or whatever story Nobody is, I'm sure the management would have to line up the projects accordingly. And if the task is given you to mount this one, syempre may immediacy dun sa need for it. And hindi naman kaila na that's what's been happening. Sa hirap ng buhay, maraming manluloko, and I think malaking ginagampanan nun yung request ni Gerald na gagawa po ako ng project na may social relevance. Kasi, you know, his concern for the society is not just for show business. During moments of disasters, you get to see him saving people. So it comes naturally, di ba? And kung yun ang timely stories of a poor society, then you have to stand up and deliver. Diba? So, yun ang mas importante. You wanna add, Direct Bijoy? Okay na yan kay Direct FM. Thank you, Direct FM. Maraming salamat. Next question niya is for you, Je. I think Martin, nasagot mo na ito kanina. What is the most significant scam you have ever encountered? Siya wala mismo. You just know somebody. Yeah, just know yung lahat na napanood nyo. I mean, lahat na napanood nyo kanina. I've, even before the show, parang hindi personally na-experience, but I know people na na-experience na yan. Right. Yeah. Next set of questions ay manggagaling kay Jeffrey Olilia Garcia of Jeff Oligar TV. Hi, Jeff! Hello, Sir MJ, and hello sa lahat ng cast. Especially Gerald, congratulations sa inyong comeback series. Same to you, Jessie. And speaking of Jessie, Miss Jessie, kasi yung first question ko, Yes po. so parang nasagot na to, pero please answer if you do. Kung ano yung preparation na ginagawa mo and gaano ka-challenging yung role mo ngayon sa series? I haven't done this role before. And actually, yun yung nagpa-yes din sa akin na tanggapin yung show din. I'm very grateful kasi tulad na nga nasabi ko kanina, inalagaan talaga yung role ko, inaalagaan ako, paano umarte. Siguro, outside from the show, ang pinaka-challenging is yung iwanan ko yung anak ko sa bahay. Mas yun. Kasi, syempre, if you're a mom, talagang hindi ka 100% sa trabaho ko kasi palagi mong iniisip yung anak mo sa bahay. Pero yun nga, palagi akong bumabalik sa trabaho kasi nga, kumbaga, naaalagaan ako ng mga kasama ko. So, challenging kasi naninibago ako, pero din, unti-unti na rin na bumabalik ulit yung, kumbaga, yung loob ko na, okay, gusto kong ituloy-tuloy talaga. Looking forward, kasi matagal-tagal na rin yung last series mo sa Thank Dugo. you. Yes. Yes. Next question, Francine Diaz. Hindi na nakakatakot yung question ko. And pwede rin sumagot Para sa sa judge, kasi Jeff next is Francine Diaz. Pero yung question ko hindi naman ganun kasi. Okay, shoot! Okay, pwede rin sumagot si Seth dito, ano? How do you feel with each other to take on another level for your upcoming series? Ito na. Same wavelength ba kayo ni Seth na? Sige, level up na tayo, young adults na. Parang ganun. Opo, nakakipagpustahan sa akin to eh. Sabi niya, ayusin natin to. Dapat pag umakting ka, matatakot ako sa'yo ha. Para gagalingan din daw niya. So parang nasa isip ko na rin yun na kada magte-taping kami, shocks, kailangan namin i-challenge yung isa't isa. Kasi sobrang challenging na nung role. And syempre kaakibat naman po nun, tutulungan kami ng directors namin. Pero kami as actors, dapat meron kaming responsibility na ayusin din, na tulungan din yung sarili namin. So it's more of that po.
Yung pustahan, sabi niya, pustahan daw kayo. Sino nanalo sa pustahan? Challenge niya po ako. Challenge. May nanalo ba? Saka May nanalo. magkano? Hindi, sa amin po kasi, parang bilang kami rin po yung on-screen partner, sa amin nag-work yung healthy competition. Kumbaga nagre-react kami sa bawat, sa isa't isa. Nakakatulong po yun na minsan pinag-uusapan na namin yung mga ibang eksena, ibang scenes. Tapos minsan kagulatan, may point din na kagulatan pag nag-on the set na, pag nag-roll na yung camera, pag nag-action na, minsan kagulatan sa bawat linya, bawat emosyon. So, yun po yung para sa amin na pinaka-healthy na nagagawa at pundasyon namin. Of course, yung Direct FM, alam ni Direct FM yan. Yung mga sinasabi ko sa kanya, napaka-open ko, mga weakness ko, sinasabi ko talaga kay Direct, na Direct, ito ako, ito. Totoo, yun na nga. Sobra po. Jeff, okay ka done? Thank you. Huwag ka na lumayo. Tingin ka lang sa paligid. Lahat yan dumaan sa love team. Alam nila kung paano yung pa-challenge. Asan pa yung mga supporters? Ang kalawa. Ayan, ang dami. Hindi, ako po mismo magsasabi sa inyo, maging proud kayo sa dalawang yan sa show na to. Bakit, Jeff? Ako yung madalas nila ka-eksena eh. So, so nagre-reklamo ako ngayon actually. Pwede niyo ba sila kausapin mamaya? No. No joke. Maging proud talaga kayo sa kanilang dalawa. Hindi biro rin yung mga role nila. Tapos, direct, anong week ba yan? Week 6 ba yung first kissing scene nila? Anong Ash! Nabuking ko sa... Scam yan, Gerald. Tignan natin kung scam mo totoo. Okay, tignan natin. Thank you, Jeff, sa question mo.